Dami ng namimili. Ilan nating kababayan subsub na rin sa pamimili ng pang Noche Buena. Christmas weekend magiging maulan nga ba? Driver ng truck na sumuyod sa ilang sasakyan at bahay sa Antipolo City na ikinasawi ng 8 tao, sasampahan na ng reklamo. Christmas tree sa England, umiilaw sa pamamagitan ng pagtapak ng mga tao sa isang high-tech na sahig. At Justin Timberlake at Jessica Biel, nagkabalikan umano at engaged na raw? Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Dalawang araw bago magpasko, dagsana po sa Araneta Center Bus Terminal ang ilan nating kababayang babiyahe para magpasko sa kani-kanilang probinsya. May live report si Lala Roque. Lala? Kaya patuloy na nagsisidatingan ang mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal na uuwi sa kanilang mga probinsya. 10,000 ang inaasahang dadagsang mga tao ngayon dito ayon yan sa pamunuan ng Araneta Center Bus Terminal. Pero mas konti pa daw yan kung ikukumpara nung isang taon. Nung isang taon daw kasi ay pumalo sa 15,000 ang mga bumiyahe nating mga kababayan nung panahon ng Kapaskuhan. At sa tuwing babiyahe, tila nakagawian na ng mga Pinoy ang maraming bit-bit na bagahe. Kaya naman ang ilang kumpanya ng bus nagpaalala sa mga pasahero. Sa company, sa amin po, ang policy namin 10 kilos lang per person. Pag sobra po, Pag sobra po, pwedeng charge ng ano. Naman sila dapat magdala ng maraming bagay dahil mapupuno masyadong compartment. Saka hindi naman ito tracking Bus po ito pamasahero. pero ang ilang mga pasahero inasahan na raw ang dagdag na bayad sa bagahe. Ang iba nga, maaga pa ay pumila na dito sa terminal para raw matiyak na maisasakay nila ang kanilang mga dala. Ayon naman sa pulisya, wala silang naitatalalang petty crime simula kagabi, maliban na lamang sa ilang problema ng mga pasahero na nakakaiwan ng kanilang mga gamit. Magdaragdag daw sila ng puwersa ngayong umaga sa inaasahang dagsa ng mga tao. At sila itutulong na rin para maayos ang daloy ng trapiko dito sa Araneta Center Bus Terminal. Rhea? Maraming salamat, Lala Roque, nagulat live mula sa Araneta Center Bus Terminal. Dinagdagan na mga domestic flight dahil sa dami ng mga bakasyonista ngayong magpapasko. Nagbabalik si Lala Roque. Humahango sa pagmamadali ang pamilyang ito para mahabol ang flight nila pa Cebu sa NAIA Terminal 3. Pero nahuli pa rin sila dahil sa dami ng aberya. Kwento ni Mang Rodolfo, mula Saudi Arabia, kinita niya ang kanyang pamilya sa Terminal 2 bago nagpunta sa Terminal 3. Kabilang sa mga reklamo nila ang mga taxing nananamantala umano. 840, 850. Oh, desa hanggang dito sa train ko. Bakit si mahal naman? Wala ba kayong itong meter? Isa kasi bandaw ang gagamit na Sige kasi madali ko kasi kailangan ko lang mahabol ko ng flight ko alas 5 Sobra ba talaga ang traffic? Kanina nung lumabas kami U-turn lang 1 hour na Ang dalawang ito naman, kinabahan din daw na malate sa flight pa Iloilo. Naipit daw kasi sila sa traffic. Ilang oras po kayo na traffic? 2 hours. Doon sa from Sukat to, Sukat to coming here. Taon-taon pa kayo lumuluwas sa inyo? Oo. Ito ba pinakamatraffic at Yeah, the worst traffic. Marami mang nalilate na pasahero, iilan lang naman daw ang mga nade-delay ang flight ayon sa pamunuan ng Terminal 3. Pinakamatagal na raw ang 15 minutos. Nagdagdag na rin daw ng flights pa probinsya sa Terminal 3. Lalo't mas marami umano ang mga pasahero ngayon kumpara nung isang taon. We have additional flights from Cebu Pacific to international and to domestic flights. The destinations is in Hong Kong and Singapore. For domestic, they have additional flights for Davao and Cebu. Sa Terminals 1 at 2, walang additional flights pero paalala ng pamunuan ng paliparan, lalo na yung mga aalis palabas ng bansa. Kung dati 3 oras ang palugit bago kayo umalis, ngayon daw dapat ay higit pa rito para tiyak na hindi kayo mahuli sa inyong biyahe. Marami ring balikbayan nagdaratingan ngayong Christmas season, kabilang na mga OFW. Ang ilan ay sinalubong mismo ni Pangulong Noynoy Aquino. Para sa unang balita, Lala Roque reporting. Makibalita na tayo sa latest sa Ninoy Aquino International Airport. May live report si Dante Perelio. Dante. Yes, Rhea, 2 araw na nga lang ay Pasko na, kaya naman dagsa na rin ang mga kababayan nating umuwi ng bansa para dito ipagdiwang ang Pasko.
Rhea, ganito katindi ang sitwasyon ng daloy ng trapiko na sasalubong sa'yo, papasok pa lang sa entrada ng NAIA Terminal 1 kung saan tayo unang nagpunta kanina. Marami na kasi ang mga sumusundo at sumasalubong sa mga umuuwi ng bansa para nga dito ipagdiwang ang darating na Pasko. Noong isang taon, nasa halos 1,600 international flights ang lumapag dito buwan ng Disyembre. Sakay nito ang may 378,000 na pasahero. Ngayong taon, Rhea, inaasahang madaragdagan pa ang bilang na ito ng 5 to 8%. Sa waiting lounge nga ng arrival area, punuan na rin kaya wala nang maupuan. Pero baliwala ito sa mga naghihintay na makapiling muli ang kanilang mga mahal sa buhay sa araw ng Pasko. Dito namin nakilala, Rhea, si Aurora de la Fuente na makalipas ang 19 na taon ay sama-sama ng ipagdiriwang ang Pasko ng kanyang pamilya. Si Charlie Gail David naman ngayon lang muling mararanasan ang Paskong Pinoy na malayo raw kung ikukumpara sa bansang kanyang pinagtatrabahuhan. First time naman ng half Pinoy, half Japanese na si Haruka na magpapasko sa Pilipinas kasama ng kanyang ina. フィリピンの初めてのクリスマス楽しみます。 Dito pa rin na mag-New Year. O New Year din. Kasi may unique sa Pilipinas, pagbababa yung aeroplano, maraming kumukuti-kutita. Sa Hong Kong wala, dito maraming parol. Kaya maganda yung feeling. Samantala, Rhea, dito naman sa NAIA Terminal 3 kung saan tayo nandito ngayon ay buhos na nga ang mga tao na uuwi rin sa kanilang mga probinsya. Kaya paalala natin sa ating mga kapuso, kung dati-rati nga ay 3 oras lang ang inilalaan nila para di mahuli sa biyahe, ngayon siguro, Rhea, dapat ay mga 5 oras na para makasigurong di sila mahuli sa kanilang biyahe dahil na nga rin sa traffic at dahil din na punuan at mahaba ang pila bago makarating at makapasok sa loob ng terminal. Yan ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dante Perelio, nagulat live mula sa NAIA. Kumustahin naman natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Christmas weekend. May live report si Maria Bulaklak Ausente. Maria? Alam mo, Rafi, magiging maulan simula ngayon hanggang sa Christmas weekend. Kaya payo sa ating mga kababayan na pauwi pa lang, lalo na ngayong Pasko, magdala na po kayo ng payong at mga panangga sa lamig. Wala mang sama ng panahon na nakikita ang pag-asa sa ngayon, kailangan pa rin maghanda ang mga Pinoy sa kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa mula ngayon hanggang sa bisperas at araw mismo ng Pasko. Ayon kasi sa pag-asa, nakakaapekto ang northeast monsoon o hanging amihan na may malakas na gale force wind at naroon din ang buntot ng cold front mula sa mga bansa sa hilagang bahagi ng mundo. Kabilang ang mga lugar na uulanin ay ang mga tinamaan ng bagyong Sendong. Halos ang buong Mindanao ay makakaranas ng maulap at maulang panahon. Apektado ang mga probinsyang ito ng wind convergence o pagsasama-sama ng hangin sa southern Mindanao, partikular sa Davao Oriental. Maaapektuhan din ang eastern section ng southern Luzon, lalo na sa Bicol area, habang maulap naman sa eastern Visayas. Kaya para sa mga mamamasyal o mamamasko, mainam na magdala ng payong at mga panangga sa lamig. Maging dito kasi sa Metro Manila ay may mararanasang mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan. Kagabi naman naranasan ang pinakamahabang gabi sa buong taon o winter solstice. Bago mag-solstice, ang difference lang kasi ng mga araw, mga ilang seconds. So, mas dramatic po ito. Sa atin kasi tropical country tayo, hindi natin masyado napapansin. Pero dun po sa mga lugar po na may winter, napakahaba po ng gabi niyan. At sa totoo lang po, yung mga dito, lalo na po sa higher latitudes, yung mga nasa Siberia, hindi na po sumisikat ang araw. Kung winter solstice ang nararanasan sa mga bansang nasa northern hemisphere ng mundo tulad ng Pilipinas, kabaligtaran naman ito para sa mga nasa southern hemisphere tulad ng bansang Australia, kung saan summer solstice naman ang kanilang nararanasan. 5:32 ng hapon kahapon nang lumubog ang araw at sisikat bandang 6:70 naman ngayong umaga o halos 12 oras at 47 minuto ang haba ng gabi kagabi ayon sa pag-asa. Kaya naman ilan sa ating mga kababayan na tuloy ang hanap buhay maging sa madaling araw, tiis-tiis lang muna daw. Di lang kasi antok ang kalaban nila, kundi maging lamig ng panahon. Mas mahirap po ba sir mag-drive ngayon kasi parang mas malamig dahil papasko? Okay lang. Para sa pamilya. Madalas na mga pasahero ko may mga ubo eh. Malamig yata. Iba yung panahon natin, mainit sa araw eh. Tapos, malamig sa madaling araw. Rafi, may posibilidad na may mamuong sama ng panahon pagkatapos